Nakaranas ng matinding pagbaha at landslide ang mga kababayan nating nasa Mindanao matapos ang walang tigil na pag-ulan bunsod ng shoreline kung saan nasawi ang 3 individual matapos matabunan ang kanilang bahay sa Davao de Oro. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Agad na sinakay sa mga rescue boat ang mga residente ng Bislig na apektado ng malawakang pagbaha dulot ng walang tigil na ulan na dala ng shear line. Dahil sa lalim ng tubig, napilitang lumangoy ang ilang mga otoridad. Halos matabunan na ng malakas na agos ng tubig ang isang falls sa Bislig City. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, 3 araw nang tuloy-tuloy ang pag-ulan sa lugar. From yellow sa umaga, orange bandang mga 11 AM na update, and then sa bandang hapon 3 o'clock red na talaga siya. Kaya yun nga, kanta kami ng preemptive until force evacuation ng namin. Ilang barangay sa Bislig City ang nakaranas ng pagbaha na nagresulta sa forced evacuation. Patuloy na tinututukan ng Bislig CDRRMO ang pag-rescue sa mga residente sa 16 na coastal at riverbank barangays. May mga barangay kasi, especially mga power plants ngayon, wala masyadong may power outage dahil nga sa threat ng mga tulad ng electrical hazard. Saka hindi pa nakarating sa amin mostly yung set trip ng mga barangay. Dahil sa taas ng tubig, pahirapan sa paglikas ang mga residente. Sa kabila nito, nagtulong-tulong ang BFP, PCG, 67th Infantry Battalion at iba pang ahensya upang mapabilis ang rescue. Sa kabuuan, nasa 61 barangay sa buong Caraga Region ang apektado ng pag-ulan, kung saan mahigit 23,000 pamilya ang naapektuhan. 25 evacuation centers ang binuksan para sa mahigit 700 pamilyang lumikas. Binubuo ito ng higit 800 pamilya sa Surigao del Sur, Agusan del Sur at Bislig City. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang na ito. So we're expecting na mamaya or ngayong hapon ay tataas pa itong data from the ground kasi ongoing pa yung ginagawang evacuation ng ibang LGUs, and we're expecting na tataas pa ito kasi since kagabi until now maulan pa rin dito sa Caraga. Ilang pagguho ng lupa ang naranasan sa Agusan del Sur. Makikita sa video na ito ang unti-unting pagwasak ng mga kabahayan sa isang lugar sa Trento, Agusan del Sur. Gayunpaman, agad namang naipalikas ang mga residenteng apektado. Sa Davao Region naman, makikita ang pagtutulungan ng rescue team ng Mati City, Davao Oriental, kasama ang mga residente upang ma-recover ang 4 na individual na natabunan ng lupa sa Upper Salazar, Barangay Central, Mati City. Kaninang umaga, ang mga biktima ay magkakapamilya, kabilang ang isang buntis at 2 menor de edad. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD Region 11, hindi ito landslide-prone area. Posible umanong lumambot ang lupa na nagresulta sa pagguho ng lupa. Dako kayong bato, dako kayong boulder ang nahulog. No? So ang mga equipment sa City of Matis Engineering is now helping Samantala, kinumpirma rin ng lokal na pamahalaan ng Moncayo, Davao de Oro ang pagkamatay ng 3 pang individual matapos matabunan ng lupa sa Barangay Rizal. Agad nagsagawa ng rescue operation. Na-recover ang bangkay ng 2 sa 3 biktima at nagpaabot na ng pagkikiramay at tulong ang Moncayo LGU. kasi mapanawagan ako na kung pwede maglikay kita. No? Let us evacuate, preemptive evacuation per guidance sa atong mga barangay captain o sa atong mayor. Panayon tapagampo nga unta mahawa na si Sherline. Tila naging swimming pool naman ang school grounds ng Asuncion National High School dahil halos umabot na sa mga classroom ang baha. Dahil dito, agad na sinuspende ang klase sa buong probinsya ng Davao del Norte. Lampas dibdib naman ang baha sa Compostela, Davao de Oro. Nakaalerto na ang mga residente at ang iba ay inilikas na rin ang kanilang mga alagang hayop. Ang Davao City naman ay nakaranas din ng pag-ulan mula kagabi hanggang kaninang umaga. Sa kabila nito, street floodings lang ang naitala. Patuloy naman ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa mga sapa upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.